Yung eksena namin ni Paolo, sinut namin si Direk, nagpapasalamat din ako sa mga direktor namin dahil sobra nila akong inalagaan. Tinanggal nila lahat ng mga kaba, takot dahil sa kanila talaga ako kumapit. Yung eksena namin ni Paolo, sinut namin si Direk, nagpapasalamat din ako sa mga direktor namin dahil sobra nila akong inalagaan. Tinanggal nila lahat ng mga kaba, takot dahil sa kanila talaga ako kumapit. Lalo na sa unang eksena na si FMR, parang sabi ko, Direk, gusto ko mag-grow, pero paano? Natatakot ako, kinakabahan ako. Tapos sabi niya, magtiwala ka lang sa akin. Kumahanap sa'yo. So, ang dami niya ng paliwanag sa akin, ganyan. Eh, parang kami ni Direk, ngayon lang kami nagkatrabaho sa isang series. And then, second day pa lang ng taping namin, ginawa namin yung eksena yan ni Paolo. Tapos, syempre, sobrang tahimik siya na tao. First day pa lang, paano ko kaya siya kwentuhan? Tapos hindi naman siya natatawa sa akin. Paano to? Hirap! Tapos second day, kinakabahan pa rin ako. Pero parang, sige, A-game siya. So A-game din ako. Kunyari, seryoso na lang ako. Tapos hanggang sa, nagpapasalamat din ako sa kanya dahil pinapadali niya naman yung mga bagay na kinakabahan ako. Every time na nagsistep ako sa set namin, sobrang kabado talaga ako kasi hindi ko talaga to forte. Yes, at hindi ko talaga to comfort zone and hindi ako confident kung maayos ko ba siyang nagagawa and na-deliver. Pero dahil sa director namin, Direk FMR, Direk Jojo, and dahil sa mga co-actors ko na sobrang galing, naaangat naman nila ako at natutulungan nila ako. And yun yung pinagpapasalamat ko sa series na to. Ayan, with JM medyo madali na yun ba? Ang love scene with Paolo and the landian scene with Jay. Happy naman. Gusto niya yun. Yung eksena namin ni Paolo, sinut namin si Direk, nagpapasalamat din ako sa mga direktor namin dahil sobra nila akong inalagaan. Tinanggal nila lahat ng mga kaba, takot dahil sa kanila talaga ako kumapit. Lalo na sa unang eksena na si FMR, parang sabi ko, Direk, gusto ko mag-grow, pero paano? Natatakot ako, kinakabahan ako. Tapos sabi niya, magtiwala ka lang sa akin. Kumahanap sa'yo. So, ang dami niya ng paliwanag sa akin, ganyan. Eh, parang kami ni Direk, ngayon lang kami nagkatrabaho sa isang series. And then, second day pa lang ng taping namin, ginawa namin yung eksena yan ni Paolo. Tapos, syempre, sobrang tahimik siya na tao. First day pa lang, paano ko kaya siya kwentuhan? Tapos hindi naman siya natatawa sa akin. Paano to? Hirap! Tapos second day, kinakabahan pa rin ako. Pero parang, sige, A-game siya. So A-game din ako. Kunyari, seryoso na lang ako. Tapos hanggang sa, nagpapasalamat din ako sa kanya dahil pinapadali niya naman yung mga bagay na kinakabahan ako. Every time na nagsistep ako sa set namin, sobrang kabado talaga ako kasi hindi ko talaga to forte. Yes, at hindi ko talaga to comfort zone and hindi ako confident kung maayos ko ba siyang nagagawa and na-deliver. Pero dahil sa director namin, Direk FMR, Direk Jojo, and dahil sa mga co-actors ko na sobrang galing, naaangat naman nila ako at natutulungan nila ako. And yun yung pinagpapasalamat ko sa series na to. Ayan, with JM medyo madali na yun ba? Hindi rin. Yung kay JM naman, abangan nyo na lang. Base sa napanood pa lang namin na yung mga kissing oo. scene pa rin. Kami, nagka-work naman kami ni JM sa movie na U-Turn. So parang di namin to first time na magka-eksena and nakapagkwentuhan naman kami before. And ngayon, si Paolo, first time ko siya makatrabaho and sobrang galing mo pala. Thank you. Oo, parang kapanood lang kita nung araw. Tapos, reminds me of Gong Li sa itsura niya.
I worked with her in a Star Drama Theater Presents a long time ago. I never realized that she's a happy person, jolly person talaga. Pero, yung kagaya ng sabi nila, yung masayahing mga tao, malalim yung ibibigay. So, when I talked to her to do this show, napaka-humble lang siguro. No? She's really, while she was saying na nervyos siya, struggle yung pagtaas ng legs na yun. No? Okay. Kasi ako, parang Reyna yata siya ng Prime eh. Galing sa Fit Check. Na comedy and light. When they presented the story to me and they said that it's going to be Kim, sabi ko, oh, finally, makikita natin yung versatility ng bata. Kasi talagang sobra end-to-end, as you saw in the series. Kaya medyo kinakabahan siya. Nahuli ko siya. She has this notebook where, kasi pag nag-shoot kami, either sometimes 3 episodes, 4 episodes, tumatalong-talong. No? By accident, nakita ko yung notebook eh, nakailamero ko, subukan ko. I saw it's her handwriting. She was taking notes of every movement in the story, of where her character is going. And I'm so amazed. Superstar as she is, yan lang siya dedicated sa trabaho. So, I was doing it. I was also scared kung saan ko dadalhin si Kim bilang prinsesa siya ng Philippine film industry. And as we went along, kailangan palawanag sa kanya, and if she perfectly understands it, gagawin niya. So, while doing that, sabi ko, Reyna tong bata na to. I'm sure when you saw the episodes, marami pa po yun eh, 14, no? Kung hindi kayo makahinga dun sa first 2, walang tigil yun hanggang matapos. So, that's how I was dealing with Kim. Sinasabi niya yung comfort zone niya. Sabi ko, once you go out of that, that's when you are free. And I think that's what she did this year. Wow. Reaction team. Grabe naman yun, Direk. Parang si Direk kasi ano siya, lagi niya akong binuboost sa mga bagay na hindi ako naniniwala na kaya ko. So parang, parang yung fight ko dito yung pagkakaupo ako naman, yun nga, si Direk is, parang ito yung role na hindi ko talaga maisip na gagawin ko siya in my whole acting career. So, kami rin din namin naisip. Di ba po? Nagkagulatan tayo. Ako din eh. Pero ito na tayo. Nagawa na natin. So parang ginagaya ko lang talaga yung, sinusunod ko lang yung sinasabi ni Direk dahil malaki talaga yung tiwala ko sa mga director namin dito sa Linlang. And what happened after that scene? After the shoot? Nung scene na yun? Backup na. Walang iyakan, Direk. Wala namang moment na gano'n. No. She was, while she was a princess. Hindi naman siya nakaka-traumatize. Yun. So, struggle kasi sabi niya. Pero ano naman, nagawa naman namin. And then, very kind and helpful naman din si Paolo na umalalay, ganyan, and all. And yun, hindi niya pinahalata sa akin na kung kinakabahan ako. Feeling ko hindi naman siya kinakabahan. Kimi, ang daming mahirap, pero can you share a scene or two? Lahat! Ay, no! Please mag-subscribe na kayo sa Prime Video! Pero lahat po talaga, lahat po ng ito ay mahirap po para sa akin. Dahil una, kinukontra ko pa yung role ko dito. Kalaban ko yung sarili kong dignidad sa pinaglalaban ng karakter ko. So, kalaban ko yung sarili ko. So, parang syempre kailangan ko maniwala sa ginagawa ni Juliana. Kailangan ko paniwalaan ko. Si Kim Chiu kailangan maniwala kay Juliana. Si Kim Chiu kailangan niya maniwala kay Juliana kung bakit siya naging ganun. Dynamic ka dito. Opo, parang ano kami, opposite beliefs. True. Pero, at the end of the day, I'm an actor and then kailangan ko itong gampanan and kailangan maniwala yung mga tao sa pinapanood nila.
Na sana matanggal nila yung si Kim Chiu at Juliana ay ano nila na magkaiba sila. So doon ka nag-worry? Dahil minsan kasi sa mundo natin, hindi mo mahirap nang ilayo yung ikaw at yung role na ginagawa mo. So, minsan nakakalimutan ng mga fans natin or ng mga tao na actor and actress kami, isa sa mga trabaho namin na mag-deliver ng ibang pagkatao bukod sa sarili namin pagkatao. Grabe yung director niyo dito, Kim. Ay, sobra po. Did a great job. Yeah, dalawang mahuhusay na director namin. Sinusunod ko lang po sila, pattern.